Kaya ka nagmamalasakit kay Dolores dahil may nararamdaman ka pa rin? Hindi ka naman ganyan noon, ha? Napakataklesa mo. Nag-NBI ho kami. Nais lang namin kayo imbitahan sa opisina para ma-interview. Umalis na kayo! Hindi sasama sa inyo, kapatid ko, dahil wala kayo papaliwanag sa inyo! Nausap na namin si Dolores Makabuhay. Ano pong balita? Talagang nagkataon lang na magkakilala sila ni Rodney. Pwede ka ba makusap si Dolores kahit sandali lang? Salamat po. Dolores, uuwi ka na ba? Hatid na kita. Hindi, wag na. Marami naman ako masasakyan. Diyos ko, anong gagawin ko? Iniisa-isa na ng mga pulis ang pamilya ni Dolores. Susundan si Cardo. Tapos, ako na yung tatanungin nila. Unang beses ko sasabak sa ganun, di ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo, kumalma ka nga. Kapag nagpalata kang nininervyos ka sa harap ng mga pulis, lalo ka nilang mahalata. Para naman kasi ang dali-dali na sinasabi mo, no? Hello? Hindi naman ako sasabak sa beauty pageant na parang tatanungin ka lang, tapos sasagot ka parang world peace, world peace. Pulis kayo magtatanong sa akin. Matinik yung mga yun eh. Di landiin mo sila. Bumuka ka sa harap nila para mawala sila sa focus. Basta hindi pwedeng may mapiga sila sa yung impormasyon na magdidiin sa atin. Paano nga kung hindi umubra, nitimbog tayong dalawa? Alam mo, problema mo na yan. Basta hindi pwedeng sumabit ako dyan, kaya dapat maitawid mo yung interview na yan pag pinatawag ka na nila. Umuwi ka na nga! Bumalik ka na dun sa bahay mo, dun, makichismis ka dun. Ang gulo ka lang dito eh. Victor, naniniwala ka ba talagang kinidnap ko si Elisa? Dolores, aminin ko. Nung nalaman ko na may kaugnayan ka kay Rodney, yun agad ang pumasok sa isip ko. Hiyang-hiya ako sa'yo, Dolores. Hindi ko man lang pinakinggan yung side mo. Kahit ilang beses mo na sa akin sinabi na hindi mo kayang ipahamak ang anak natin. Dolores, sana mapatawad mo ako. Naiintindihan naman kita, Victor. Kahit din naman ako gulong-gulo eh. Bakit yung kaklase ko pa si Rodney, siya yung kumidnap kay Elisa? Parang ang lit-lit ang mundo. Huwag kang mag-alala, Victor. Hindi naman ako galit sa'yo. Alam kong mahal na mahal mo si Elisa, kaya gusto mo sanang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Salamat, Dolores, at naiintindihan mo ako, ha. Alam mo, sa lahat ng ginawa kong pagbibintang sa'yo, dapat galit na galit ka na sa akin. Tamang sabi sa akin ni Elisa na napakabait mong ina. Pero ito ka, maharap sa akin at pinapatawad ako. Ama ka ng anak ko. Kaya naisip ko lang, sana kung may away tayo, hindi na natin pinapatagal kasi naapektuhan lang si Elisa. Salamat, Dolores. You will not believe, tita, kung sino kasama ni Victor ngayon. Sino? Who else? Dolores! Bakit daw? I don't know. I don't know, I don't know, and I don't wanna know. Talagang walang katigil-tigil yung makating babaeng yan. Matindi pa siya sa kalawang. Ayaw mabura-bura sa buhay ni Victor. Ewan ko, tita. Alam mo, parang okay rin naman si Victor na ganyan eh. Yung lagi niya nakikita si Dolores. And I will not be surprised, ha, kung mamaya uuwi yan at sasabihin niya, kami na ulit. Don't worry, Iha. I'm not going to let that happen. Napaghiwalay ko sila noon, mapapaghiwalay ko sila ulit ngayon. Why, what's your plan, tita? No need to get your hands dirty, Iha. Kayang-kaya ko itong mag-isa. Kaya maghanda-handa na si Victor dahil buburahin ko yung kalawang na yan sa buhay niya.
pwedeng halugugin yung bahay namin. Hindi kami kriminal, kaya tagilan yung panggigipit niyo sa amin! Wala kaming nilalabag na batas. May search warrant kami. Wala naman kayo tinatago. Ano kinakatakot nyo? Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang kayo maghanap? Ang gulo-gulo kasi ng bahay namin. Makakadagdag pa kayo. Ano po yung nangyayari dito? Kanina ka pa namin yung times makabuhay. Kailangan namin i-search ang bahay mo. Bakit to? Para ano? May nakapag-tip sa amin na kayo ang mastermind sa pangingidap sa sarili niyong anak. Ano? Teka lang. Nakipagmulay ba ka sa NBI? Sabi doon, wala na daw. Linis ng pangalan ni Dolores. Bakit dinadamay siya ngayon dito? Tinatanggap namin tawag mula sa hindi nagpakilala caller na si Dolores ang utak sa kidnapping ni Elisa. May tinatago daw siya na makapagpapatunay sa sinasabi ng caller. Alam niyo, paniwalaan niyo na yung gusto niyong paniwalaan. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ko kinidnap ang sarili kong anak. Teka, sandali. Mga sir, meron ba kayong search warrant? Ito po. Dolores, huwag kang papayag. Ginigipit ka lang nila eh. Hindi, sige, hayaan mo sila. Halugugin niyo yung bahay, balik-baliktarin niyo yung mga gamit dito para malaman niyo, di ba? Men, search the area. Sige, buksan niyo yung cabinet. Oh. Para matigil na to. Ano ba? Umila sa akin yung bag na yan, ha? Sir, pwede ko ba makita? Bakit may pera? Saan nagaling yan? Kaninong cabinet ito? Kay Dolores? Bag mo ba ito, Sir Victor? Ganyan yung bag na binigay ko sa mga kidnappers. Victor, maniwala ka, hindi ko talaga alam kung bakit nandyan yung bag. Di ba binigay na natin yan kay Rodney? Naalala mo tayo pang ang dalawa, Victor. Victor, magkasama tayo nung inabot natin yan. Men, Sandali lang, bakit mo Ba't ganyan yung itsura mo? Mukha ka pa rin nininervyos. Dapat nga, magsaya ka na dahil ligtas na tayo sa gulo. Paano kung di na-nervous ng bongga? Muntik na matiklo yung taguan ko ng pera. Kung naunang bulat-latin yung cabinet ko, di beauty ko yung nakapit, hindi yung kay Dolores. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Mas malakas ka kay Lord kaysa kay Dolores. Tignan mo nga naman, kahit pa paano maswerte ka pa rin. Kaya nga siguro ako, hindi ako nahuhuli sa kalokohan ko. Salamat, Lord! Oh, talim ng tingin mo. Problema mo. Ikaw ba may gawa nun? Nang alin? Yung naglagay ng pera dun sa cabinet ni Dolores. Ako pa talaga naisip mo na magbibigay ng pera.
Alam mo, kahit na-trip ko yan si Dolores, hindi ko yan bibigyan ng pera. Kung ikaw, pwede kita ipamigay. Pero isang bag ng pera? No way, highway. Eh, sinong gagawa nun? So, you're finally here, Victor. Nainip na si Isel sa kakahintay sa'yo, ah. Nasaan na siya, Mama? Umuwi na. Hindi ka na niya mahintay sa pakikipag-date mo kay Dolores. What's going on, Victor? Ginayuma ka na naman ba ng Dolores na yan at nababaliw ka na naman sa kanya? Dati, nakikipagkita ka sa kanya dahil kay Elisa. Pero ngayon, it seems na pinupuntahan mo siya kahit walang reason. Tigilan mo na yan, Victor, ha? Mama, hindi na kami makikita ni Dolores. Nakakulong na siya. Ha? Bakit siya nakakulong? Anong nangyari? Dahil nakita sa bahay niya yung ransom money na binigay namin sa mga kidnappers. Oh my God. Ibig sabihin nun siya yung mastermind ng kidnapping ni Elisa? Inoko niya tayong lahat. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga akong kinalaman doon. Alam po ng Diyos Huwag mo dinadama yung Diyos. Lalo dadami yung kasalanan mo. Hindi ko po talaga alam kung bakit po nakuha yung gamit na yun sa mga gamit ko. Dolores? Roman! Dolores! Ano ginagawa mo dito? Sarento, ano pong kasalanan niya? Nasa kanya rin sa money ng mga Guison. Eh, kanina nasa operation ka, kaya kami na lang pinapunta ni Kip para ulihin siya. Roman, hindi ko talaga alam kung bakit nandun yun sa mga gamit ko. Now it makes sense. Kaya pala ayaw niyang makipagtulungan sa mga pulis. Dahil siya yung mastermind ng kidnapping. Paano naman paniwala pa ako sa pag-iyak niya noon? Dalang-dala ako sa kanya. Paano niya nasikmura na ang sarili naming anak ipakidnap niya? Anong klase siyang tao? Demonyo talaga yung babaeng yan. Niloko niya tayong lahat. Dahil sa ginawa niya, sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalabas sa kulungan kung nasaan siya ngayon. Po? Ako na ba ang inay ko? Roman, natatakot ako. Huwag ka matakot. Mananaig ang katotohanan. Kung wala ka talagang kasalanan, mapapawalang sala ka. Oh, pasok na. Huwag kang magalala. Tulungan kita sa apat na makakaya ko. Tay, narinig ko po nakulong si nanay. Totoo po ba yun? Anak. Kasi ganito yun eh. Yung nanay mo kasi, nakita kasi dun yung ransom money na binigay ko para sa mga kidnappers. Nakita sa bahay niya. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, siya yung may pakana sa pangingidnap sa'yo. Kidnapper ang nanay mo! Hindi po totoo yan. Di po masama ang inay ko, di ba, Tay? Mapagkunwari ang nanay mo! Niloko niya tayong lahat! Tay, di ba hindi po totoo yung sinabi ni Lola? Mabay po si inay, di ba? Alam niyo na po yun. Anak,
Tay, samahan niyo na po ako kay Inay. Hindi pwede, hindi pwede. Dito ka lang. Bakit po? Dahil hindi pwede. Gusto ko pa makita si Inay. Hindi mo pwede makita ang nanay mo! Naintindihan mo? Dahil masama siyang tao! Mama, pwede iwan niyo muna kami. Anak, patawarin mo ang tatay ha. Nasigawan kita. Hindi ko yung sinasadya. Anak, kulong-kulong na kasi yung isip ng tatay. Hindi ko na alam kung ano yung pumapasok sa utak ko. Anak, huwag kang magagalit sa tatay. Ha? Ayokong nagtatampo ka sa akin. Anak. Tay, hindi po ba kayo magsusunod? Sinabi niyo po ko sa mga tao si Inay. Anak, alam kong mabait ang nanay mo. Pero hindi ko kasi mapaliwanag kung paano yung nakitang pera dun sa cabinet niya eh. Hindi naman po natin alam kung sa kanya po yun. Kung sa kanya po yun, hindi sana. Malaki na po yung bahay namin. Hindi na po kami nakatira sa squatter. Anak, alam mo ha? Hindi na alam ni tatay kung sino paniniwalaan niya eh. Kaya ko po panawalaan niyo. Ito po yung sinasabi ko. Mabait pong tao si Inay. Lagi niya nga po siya nasabi sa akin, magpapakabait daw po ako. Kaya di ba ako niniwala kinita po ako ni Inay. Maniwala po kayo sa akin, di po ba sa magtao si Inay? Mabait po siya. Posible naman ang binibintang nila kay Aling Dolores. Hindi siya ang mastermind na pangingindap kay Elisa. Baka mamaya yung mga pulis yung naglagay ng raso money doon sa cabinet niya. Nakakaawa si Chang kanina. Iyak siya ng iyak nung kinukuha siya ng mga pulis. Gusto ko siya lapitan pero wala akong magawa. Bakit gano'n? Ang bait-bait naman ni Chang Dolores, pero siya pa ngayon ang pinarurusahan. Hindi naman siya pinaparusahan ko Tom-Tom eh. Pagsubok lang yun. Hayaan nyo, babalik din si Aling Dolores at mapapatunayan ng mga pulis na wala siyang kasalanan. Pero paano kung hindi? Paano kung madiin siya sa kaso? Mahirap lang siya. Ang hustisya, mailap sa ating mga mahihirap. Victor, nakikiusap ako. Sundin na lang kaya natin kung gusto nila. Sunduin na natin si Elisa. Dolores, kanina pa ba naghihintay? Hindi naman. Halika na, pinapatawag tayo ni Mama eh. Gusto tayo makausap. Rodney, pasensya na. May asikusuhin pa ako. Sige. Ganyan yung bag na binigay ko sa mga kidnappers. Maniwala ka, hindi ko talaga alam kung bakit nandiyan yung bag. Di ba binigay na natin yan kay Rodney? Naalala mo tayo pang ang dalawa, Victor. Lorraine. Hi. I got to talk to Tita. Sinabi niya sa akin, nangyari. Ibang klase talaga si Dolores, no? Isa siyang malaking kasinungalingan. Hindi pa rin ako mapaniwala kung bakit niya nagawa yan. Alam mo, matagal na ako naghihinala dyan sa babaeng yan eh. Sa wakas, nakita mo na rin. Dahil
Hindi ko naisip na kaya niyang ipakidap ang sarili naming anak. Pero nagkamali ako. Well, at least now you know the truth. And you know you can never trust her. Bakit siya naging ganon? Hindi ko maisip kung bakit. Kahit mahirap lang siya, hindi siya nasilaw sa pera. Alam mo, Victor, maraming nagbabago sa buhay. Pwedeng nung nakilala mo siya, iba siya. At iba na rin siya ngayon. Di natin alam what she went through the years para magkaganyan siya. But one thing's for sure. Alam natin na isa siyang kriminal at hindi mo na siya magpagkakatiwalaan. And she has to pay for her sins. Dumaan lang ako para paalahanan ka na may karapatan ka manahimik kung gusto mo. Dahil lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo. Kung ako sa'yo, antayin mo na lang yung abogado mo bago ka magsalita. Bakit ako kuha na abogado? Wala naman akong kasalanan. Hindi akin yun. May ideya ka ba kung sino pwede gumawa sa'yo? Buong buhay ko naging mabait akong tao. Wala akong nakaaway sa trabaho o sa lugar namin, kaya hindi ko talaga alam kung sino gagawa sa akin ito. Kung sino man yung pakana nito, sigurado ako, napakalaking galit sa'yo. Sino naman kaya yan? Ma'am Claudia, mukhang napakaaliwala sa mukha niyo ngayon. Let's just say that I'm stress-free right now, Odette, because of all your help. Inubos lang ng mga investigador na yun ang oras natin kanina. Bakit ba kasi tayo pinupunta riyan nila? Bakit hindi nila imbestigahan yung lahi ng squatter na yun? Ma'am, di ba nabanggit niyo dati na close si na Dolores at si Rodney? Well, that's what I heard from Victor. Kaya may kinalaman siya talaga. Kaso ang problema, ang linis niyang gumawa. I mean, maliban sa magkakilala sila ni Rodney, wala na ibang naliling sa kanya tungkol sa kidnapping. Bakit hindi ko tulungan ng mga pulis? What do you mean? Diba, kailangan nila ng ebidensya linking Dolores to the kidnapping? Well, I can make that happen. Matutulungan mo ba ako, Odette? Anything for you, ma'am. Alam mo nang gagawin mo dyan? Yes, ma'am. Good luck. Ay, Rodney! Gusto ka na ba dyan, ha? Opo, dyan. Bisa niyo naman. Ang hali na eh. Jambo na po. Mauna na kami, ha? Hello, Ma'am Claudia. Clear na po ang lugar. Tag-alisa na po sila ng bahay. Dahil maayos ang trabaho mo, here's your full payment and your bonus.
Napakalaki po nito, ma'am. Thank you so much, Ma'am Claudia. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Odette. Dahil sa iyo, hindi na manggugulo ulit yung Dolores na yan sa buhay namin ni Victor. Sigurado ako na frame up lang ako kaya yun nandun. Pag-aaralan ko ang anggulong yan. Pero sinasabi ko sa'yo, mahaba at madugo ang prosesong ito. It's too dangerous for you! Baka kung anong gawin sa'yo ng nanay mo. Wala po gagawin ng masama sa akin si Nay kasi po mahal niya po ako. Tara na po, Lola! Kunin niyo na nga yan! Attack niyo na yan! Pumakita si Nay! Nay! Huwag matigas ka. Itanggi mo wala kang kasalanan. Pagbabayaran mo yan sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Magkita na lang tayo sa Korte, Dolores. Kailangan malaman na ni Elisa na nakakulong yung nanay niya. Kailangan silang magkita. Eh kung itakas natin si Elisa,